minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Oo, naghihintay lang ako nung 240. Speaker, 75,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa, pinadisqualify pa. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardago lang to. 16 defense lawyers, never seen before in Philippine impeachment history. The legal team of Vice President Sara Duterte has now formally entered its appearance before the Senate impeachment court. Dagdag Balita News Update. Right, welcome back mga kabitan, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo para naman ho maglahad ng panibagong impormasyon, balitaan ho dito sa ating munting bahay. Sa ating pag-iusap po sa inyo, lagi ito mga kabalitaan na kailangan po hindi nyo po kalimutan, buksan or i-open nyo po yung ating notification bell para pag meron ho tayong bagong ina-upload na video, agad-agad nyo po itong mapapanood. Dahil minsan ho, pag may video ho tayo, may mga nagko-comment, may nagme-message sa Facebook na ba't ang tagal ko daw na hindi nakapag-upload, pero andyan na ho. Hindi lang ho nila ito nakikita, kaya i-search nyo po kung hindi nyo makita. Kung nanonood kayo ngayon tapos nakalimutan yung buksan yung yung notification, search nyo para makita nyo mga kabalitaan. Dahil yun po ang pamamaraan ng mga taga-gurgur ho ng DDS vloggers para ho hindi mapanood yung mga ginagawa ho nating reaksyon sa mga videong napapanood ho natin mula ho sa mainstream media at sa media or social media outlets mga kabalitaan. Pag-uusapan ho natin itong di-kalibreng abogado ho ni VP Sara Duterte. 16 ho sila ngayon. Napakatindi ho mga kabalitaan. Ito po ay talagang magugulintang ang buong bansa. Kung sino-sino nga ba itong mga di-kalibreng abogado ni VP Sara Duterte. Mantakin niyo po mga kabalitaan, nitong nagdang araw ay nagsumiti na ho sila ng kanilang entry of appearance sa isang law firm na Fortune Nervasa Salazar, kung saan po mga kabalitaan itong mga personalidad at kilalang mga abogado sa ating bansa ay nako, handang-handa na ho, handang-handa na ho sila para ho mga kabalitaan itong mga prosecutors mula ho sa House of Retaliation ay kanilang wawasakin mga kabalitaan. Okay, bago pa tayo magpatuloy, tandaan nyo po, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share nyo po kung magustuhan nyo po itong video ito. Then, dire-diretso sa panonood, huwag nyo na pong skip yung ads, mga kabalitan. Pero bago pa po tayo tutungo sa ating pinaka-main na paksa patungkol sa mga abogado ni Sara Duterte na 16, dito muna tayo sa Dahig, Netherlands. Maki-update muna tayo kay Attorney Harry Roque. Kasama niyo po ang inyong buong pamilya, dumalo kay Tatay Digong. Ano pong latest sa pagdalo niyo kay Tatay Digong ngayon? Ngayon, nakakain siya ng lunch niya. Pagpasok ko mga 1:30, kakatapos siya ng kain lunch. Okay naman, masaya siya. Siyempre, pinangaralan niya yung mga apo niya. Okay naman. Ano naman ang pangaral niya sa mga apo niya? Huwag magsigarilyo, huwag mag-inom at mag-aral na mabuti. Ay, hindi ba sinabing mag-abogado? Ito, pinapalipat na sa isang school sa Manila. Oo, para mag-aboga siya. Yun, abogado. Ano pa po, may balita ba kayo tungkol sa Pilipinas na dinala sa kanya at anong reaksyon niya? Wala naman. Tinanong niya lang kung kumusta yung Davao. Sabi ko naman, okay naman yung pamamalakad ni Baste, yung kapatid namin. Yun. Tapos sabi niya, magsabihan daw siya. Kasi alam niya na si Baste minsan umiinit ang ulo pag nagsasalita. So sinabihan niya na kumalma lang. Yung panunumpa po niya, meron na pong arrangement? Sa ngayon wala pa akong alam sa abogado. Tapos ano pa po ang... Wala ba siyang hinihingi or anything? Ngayon, ang hinihingi niya, milk. Milk? Hindi na Coke Zero, milk na. Mga bata, uminom na kayo ng gatas. Tatay Digo, humingi na ng gatas. Iwa sugar. Milk. Okay, milk. So wala ba dun sa vending machine na milk? Wala. Ngayon, ang kinuha namin yun. May sobra pa nga yung mga Doritos, yung Coke Zero, as usual. Pati ako nakipag-Sprite Zero na rin.
So nagbaon kayo ng barya para dun sa vending machine. Pwede naman card. Card. Kasi bawal barya ata. Kasi yun, nasahe, usual. Okay. Masahe. Paano pala yan pag wala kayo? Sino nagmamasahe sa kanya? Wala. Tinanong pa nga, hindi daw siya binasahe ni Basti. Nag-aaral na ba si Basti ng masayo? Wala ata. Wala pa. So, yun. kailan po ang huling ang dalaw niyo uli? Bukas. Bukas. Kasi nga mag-NATO eh. No? Pag Yes, NATO siguro wala nang dalaw muna dito. Wala. For 21 hanggang 29 nata ulan dalo. So paano po yun? 21-9, nandito pa rin kayo? Oo, nandito pa rin. Antayin niyo. In case may emergency, nandito lang kami. Okay. Kung may tanong yung taong bahay ko kasi yesterday, nabahala ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya nabigyan ng atensyon sa Hindi siya loob. pinansin. Pinansin. Hindi siya binigyan ng, hindi ko alam Tagalog kasi ng baling-baling. Ng pansin, I think. Pagtagad. Oo. Oo, kasi, yes. Okay. He was asleep. Tapos yung nagising, too late na para i-serve yung pagkain niya and nandiyan na kami. Tapos parang wala siyang gana kumain. Yun ang sabi niya kahapon. Wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya, Ngayon kumain siya ngayon. For yung lunch niya kinain niya. may mensahe ba si PRRD kung sa mga buong sambayan ng Pilipino? Yun pa rin, ayusin ang Pilipinas. Yun lang. Okay. So, thank you very much. Kayo naman po, anong pang balita ngayon sa Kongreso? Minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Naghihintay lang ako nung 240. Na kailangan. Meron na siya di ba? 240. Ako naghihintay sa 240. Okay. Oo. Pero, ano po, sa tingin ninyo, kasi dati may tradisyon na kung sino tumakbo na speaker at hindi naging speaker, Maging minority. Okay ba sa inyo maging minority? Ang balita ko ngayon, di na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapabubutohan na rin ni ano ang pangalan niya? Tambaluslos. Tambalas. Ano ba ho? Siya uli? 75,000 votes lang. Oo. Speaker, 75,000 votes. Oo nga eh. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa, pinadisqualify pa. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, umatras na ba at talagang wala na ibang kalaban for speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabing tatakbo ko speaker. Hindi nga. Naghihintay lang ako ng 240. Naghihintay lang ng 240. Pag ako yung 241. Malinaw naman po yung malinaw. So, ano pa hong balita sa Kongreso? Kongreso? Yung budget. Malapit na budgeting ulit. malapit ang budget ulit. Kung may pera pa. Anong balita ho with finality? Kasi pa iba-iba sinasabi ng Kamara. Susunod ba sila doon sa ibabalik o papahiwatig sa Senado na handa ng maglitis sa Kongreso? Or dahil hindi raw nila tinanggap yung pagbalik ng impeachment complaint, anong balita ho doon? Sa kanila na yan. Basta ang alam ko, yung kapatid ko, ready na for that problem na yun. It's a democratic process, so Ready to rumble, kumbaga. Ready for the Alright, so ayun po ang update ho natin dyan sa Dahig, Netherlands at buti nga naman na kumain na si Tatay Digong kasi nung unang interview ho niya dito, parang nangayayat daw si Tatay kasi nga medyo, ewan ko lang kung anong naging problema, pero ngayon kumain naman si Tatay Digong at parang kakabahan ho sila dito pag si Pulong Duterte mga kabalitaan ang kakalaban ni Tamba. Kasi si Duque Frasco ay medyo bumaliktad na rin. Baka may baka may ginapang na si Duque na suportahan natin tong mga Duterte balik kasi talagang dihado tayo sa 2028 presidential elections. Dami sigurong babaliktad. Malamang ho, naamoy na ho natin yan. At may sinabi pa dito si ano ba yung sinabi niya kanina? Hindi ko na matatandaan agad. Itong budget, no? Kung meron pa ba daw budget ngayon kasi malapit na yung deliberation mga kabalitaan. So yun po yung natin, no? Yung update ho natin diyan sa Dahig, Netherlands. Mantakin niyo po, ilang kuan ba? From June 21 to 29, ilan? 8 days or 9 days na walang dalaw ho. Diyan sa detention facility ni Tatay Digong, pero andyan naman ho pa rin si Congressman Pulong Duterte, so wala hong problema. At itong si Attorney Harry Roque ay andyan pa rin ho, talagang palagod sa kontra to, palagod sa Bongit administration kasi gusto na itong ipapahuli ni
Diwata. Ah, hindi nila mahuli-huli. Pero update po tayo kay Roque, mga kabitan. Parang nabigyan na yata siya ng SSN number at ano ba yun? Green card yata o residence visa yata, mga kabalitaan. So ito ay isang magandang parang hudyat na ho ito na mananatili diyan si Roque sa Netherlands. At speaking of Alvin, si Boss Alvin diyan, medyo may nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan, pati si Maharlika diyan, at nagkaroon sila ng confrontation. Buti lang hindi humantong suntukan. Napakalaki pa naman itong mama itong si Harry kumpara kay Alvin. And then, sabi kasi ni Alvin nung una sa vlog na parang nabanggit niya nang baka susuntukin niya daw si Harry Roque pagkaharap niya. Nung biglang dumating si Harry Roque nung the following days, nagkita-kita ho sila diyan. Yun, nagkaroon ng confrontation. At buti naman si Alvin ay talagang nagpakumbaba kasi alam niya naman ho na siya yung may mali. Kasi nga nakabitiw ho siya ng hindi magandang salita at nainsulto rin ho itong si Attorney Harry Roque. At alam naman ho natin na may pangalan dito sa ating bansa. Dati ho siyang tagapagsalita ni Tatay Digong Duterte. So yun po, at naging maayos na ho ang lahat at nagkaroon na yung pagkakaisa muli yung mga kababayan natin sa Dahig, Netherlands. So ngayon naman po, mga kabalitaan, itong 16 na mga lawyers, mga kabalitaan, kung saan po ay nagpakilala na ho sila dahil nga po ay gusto silang maging abogado ni VP Sara Duterte. Yun po ang ating alamin kung sino-sino po ba sila, mga kabalitaan. Pero kasi ho, alam naman ho natin na talagang gusto ho nilang i-impeach si Inday Sara Duterte. Pero bago pa po tayo tutungo sa 16 mga kabalitaan, eto, panoorin mo natin itong bagong House Prosecution Team spokesperson dahil ito ay talagang agad-agad, parang si Castro isang araw pa lang bumanat na agad. Ito, bumanat rin, mga kabalitaan. Sa Kamara naman, nagpakilala na ang bagong spokesperson ng prosecution team na si Attorney Antonio Bukoy at agad siyang bumanat. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bukoy ang Senado kaugnay ng inuusad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Jokno at Joker Arroyo, Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni So sa action niya pa lang ho, mga kabaitan, makikita na ho natin na isa rin itong isa rin itong walang kwentang spokesperson, mga kabalitan. At hindi rin kagalang-galang kasi daw ho siya magsalita. Yung pananalita niya ay kasing tono ho ng pananalita nitong si Au Castro, mga kabalitan. At itong bago rin ng spokesperson ng House of Retaliation, itong si Budlat, anak ko ni banal na aso na si Princess. Ba't Princess yung tinawag doon? Hindi naman gasing ganda ho, mga kabalitaan. Mas maganda pa si Inday Sara. Si Inday Sara dapat na magandang tawagin. Bagay sa akin tawagin, Princess Inday Sara Duterte. Mas mukha pa siyang Inday ni VP Sara Duterte. Kasi nga sa mga Tagalog, mga kabitan, pag sinabi kasing Inday, iba na ho yung kanilang tingin. Ang pagkakaintindi ng Inday ng mga Tagalog dati ay kasambahay, taga-laba, taga-luto, taga-plancha, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, nag-evolve na ho yung Inday, ay naging vice presidente ho, mga kabalitaan. Mas bagay hong tawaging Inday yang si Princess Abante. At itong bagay nitong tawaging Dudong, mga kabalitan, spokesperson. Kami proud kami tawaging Dudong, mga Bisaya eh. Kasi maibubuga ho kami, mga kabitan, at marami kaming alam sa buhay kasi mahihirap lang yung mga dudong. Pero pag yumaman yung mga dudong, mga Inday, at biglang bumagsak ko, ay hindi ho mahihirapan. Ito mga mayayaman, hindi natin alam, yung mga mayayamang buhaya dyan, pag lumagap ako yan, naku, sana kaya sila pupunta, mga kabalitan. Hindi alam ko anong gagawin, trabahong mahihirap, mga kabalitan eh. Anyway, out of topic na ho tayo. So balik ko tayo sa ating topic. So, tatlo na ho yung mga utusan dyan, mga kabalitaan, sa administrasyon ni Bungit. Dyan sa PCO, nandyan si Castro, Malacanang vlogger. Ito naman ho dito sa kabila,
anak ni Abante na si Banal na Aso, si Princess Abante, at ito namang bagong matandang ulo pong mga kabaitaan, spokesperson na naman ho. Kumbaga, House Prosecution Team spokesperson mga kabalitaan. Wow, ganun ba kagaling ho yan? Tignan ho natin kung talagang itataob niya ba si Congressman Senador Marcoleta mga kabalitaan. So mahirap po pag naandyan pa ho yung ating leader na bangag kasi yung mga pinili ho nila ay puro po parang kamag-anak din sa mga bangag mga kabalitaan. SP Chis Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardago lang to. Mali ho kayo, sir. Pasensya na, sir. Maling-mali ho kayo. Kahit abogado kayo, sir. Ako, hindi ako abogado. Tatapatan ko kayo. Paano nga ba mag-forfeit ho yung impeachment? Kung magbibeso tayo sa Section 11, tama po ho yun. Accountability ho, yung nakatuon ho. Nakafocus ho dyan. Yung purpose ho ng Section 11. Ang problema nga lang kasi, yung pag-impeach nyo kay Inday Sara Duterte sa inyong amo dyan ay isang malaking kabangagan at kaduwagan. Duwag dahil nga po takot na sila kasi siguradong mananalo si Inday Sara sa 2028 presidential election. Kaya ginagawa ng paraan para ho ma-impeach diyan sa Kamara. Ngayon, ang kabangagan naman ay wala ho kayo sa katinuan dahil hindi nyo po nasusunod kung ano yung tamang proseso. Sa sobrang kabangagan nyo dyan at sobrang takot nyo, nagalo-halo na ho yung emosyon nyo dyan, hindi nyo na alam kung anong mga ginagawa nyo. Ikaw ba naman, in just bit of a minute, last minute na lang, ipapadala mo dyan sa Senado ang inyong articles of impeachment at hindi nyo naman dinaan sa Justice Committee at hindi nyo tinanggap yung naunang tatlong impeachment laban kay BP Sara Duterte, inupuan nyo na lang yan. Tapos yung pang-apat, saka nyo tinanggap at atat na atat kayo ipadala sa Senado, yung tatlo, forthwith yung dapat, ay yung una pa, maliban sa dalawa. Kasi nga, ayon sa saligang batas na kung may mag-file ng impeachment complaint laban sa impeachable official, automatically ho, tatanggapin na po ho yan ng Secretary General at i-endorso ho dyan sa House Speaker at ang House Speaker, idiretso ho sa Justice Committee. Agad-agad mo, yun po yung tinatawag na forthwith ho. Pasensya na kung tama po yung, kung hindi ako nagkamali. Yun po yung nalalaman ho nating forthwith na proseso. Nagawa nyo ba ho yan? Tapos ngayon sisisihin nyo yung gobyerno, yung Senado. Ikaw, abogado ka pa naman, pero saan ba nilagay mo yung utak mo? Matandang ulupong. Malinaw ho sa batas ho natin. Pag may nagsampa, sasabihin mo, ay hindi naman naman ginalaw yun. Oh, ba't di mo ginalaw? Intentional na hindi mo ginalaw. Dapat pag may nagsampa, tanggapin agad at doon na. Certifyan nyo na okay, diretso na to, impeach na natin to. So ngayon, nagkakalitsi-letse na kayo dyan. Sisisihin nyo na yung Senado. Ba't di ka na lang nag-senador? Para ikaw na lang yung mag-sit ng trial dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Napakahunghang nitong klaseng mamang to. Kabago-bago pa lang, bumanat na agad. At pag nagsalita to, akala mo kung sinong marunong. Ewan ko, sa bagay, in fairness din naman sa kanya, abogado to, malamang meron itong karanasan. Pero kung legalidad yung pagbabasihan, napakalayo ho. Maraming senador, 18 senador. Yung mga senador natin, hindi ho yan na sunod-sunuran ni Chis Escudero. Hindi mo yan makukontrol. Diyan sa Kamara, sigurado ho. Ikaw, siguro, yung buladas nito ngayon, talagang may basbas na naman to ni sino ba diyang mahilig talaga. Susulsul sa mga taong gustong kakalabanin si Inday Sara Duterte. Halata na ho tayo diyan sa Kamara. Kaya sila hindi na talaga mapagkakatiwalaan yung kanilang mga sinasabi kasi walang silbi ho. At saka pamimerso na lang ho yan, pamumulitika lang ho yan. Kung tama yung ginawa nyo, hindi sana nagkaroon na ho kayo ng tamang desisyon. Nagkaroon na sana ng tamang desisyon itong Senado para
dinggin yung inyong gustong i-impeach o magkaroon na ho ng impeachment trial. Mali eh. Yung Senado ay hindi ho kumakampi kay Inday Sara. Doon lang ho talaga sila sa tamang proseso. Ang problema lang, hindi nyo matanggap-tanggap dahil alam nyo sa sarili nyo, mali ang inyong ginagawang pag-impeach agad-agad kay VP Sara Duterte. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, Once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. kinumpirma rin ni Bukoy na mayroong mga private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Panel at ipapakilala mga ito sa takdang panahon. Yon ang pinagmamayabang niya dito mga kabaitan. Marami daw mga private na mga lawyers na gustong tumulong sa kanila. Pero ito yung matindi. Talagang kakabahan na ho sila dito mga kabaitan. Yung iba dito, ang isa sa mga 16 na lawyers or defense counsel ho, ni VP Sara Duterte, mga baguhan, bagito ho. Pero yung mga track record ho nito talagang matindi, maninindig yung balahibo nyo mga kabalitaan. Dahil itong law firm ng Fortune Narvasa Salazar mga kabaitaan, may pangalan na ho ito, di kalidad na ho ito mga kabalitaan. At kung matatandaan ho natin na ang isa sa napasama hong defense lawyer during the trial of former President Joseph Ejercito Estrada ay itong si Fortune mga kabalitaan. Mula ho sa Fortune Narvasa Salazar law firm mga kabalitaan. At FYI, si former President Joseph Ejercito Estrada, hindi ho yan convicted. Nagkakagulo-gulo ho, umatras yung prosecution mga kabalitaan o yung mga prosecutors. Kaya ang problema lang, doon sila nagkita-kita sa EDSA. Kasi nga gusto talaga lang patanggal si Joseph Estrada. So wala ho silang napatunayan yung sa panahon ni former President Joseph Ejercito Estrada mga kabalitaan. Kaya ngayon sila ay nagkakandara pa na ho dyan sa House of Retaliation kung papaano ho nila didepensahan at makakalamang ho sa legalidad na diskusyon patungkol ho sa usaping impeachment laban kay VP Sara Duterte. At itong 16 mga kabalitaan, karamihan ho dito ay kinakain na ho ang ganitong kaso at yung ilan sa kanila baguhan. Ngunit sila po ay may magandang track record mga kabaitaan. Mga debaters to, champion sa debate, magaling ho sa interrogation at kung ano-ano pa mga kabaitaan. Para ho maintindihan ho natin, sabay-sabay nating papanoorin at manood lamang ho tayo, walang interruption para ho mailagay ho natin sa ating isipan at maintindihan para makakuha naman ho tayo ng karagdagang impormasyon patungkol ho sa legalidad at patungkol ho sa takbo ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Vice President Sara Duterte bears the team defending her in her impeachment trial. As Hannity tells us, it's an unprecedented show of force composed of both senior and young lawyers. 16 defense lawyers, never seen before in Philippine impeachment history. The legal team of Vice President Sara Duterte has now formally entered its appearance before the Senate Impeachment Court. In a 3-page appearance ad cautelam, the law firm Fortune Narvasa and Salazar officially announced its representation of the VP, a formidable legal wall not seen in 2 previous impeachment trials. VP Sara's team is a mix of senior names, family legacies, and Okay, saglit lang po. Titingnan lang po natin itong video ito mga kabaitan. Dito lang ho tayo magpo-post mga kabaitan. Si Philip Siegfried Fortune, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Golia VII, Maria Selena Gulda Fortune, Clark Lane Radok, sino ba ito? Si Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Powa. Ito yung dati kasamahan ni VP Sara sa DepEd. Reynold Munsayak, Marvin Vinluan, Ralph Budota,
Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bakal, at si Justine Nicole Gular, mga kabalitaan. Tuloy ho tayo. Binasa ko lang po para at least maklaro ho natin. Some are not new to high-profile proceedings. Philip Sigrid Fortun is a well-known litigator. Gregorio Narvasa II is the son of the late Chief Justice Andres Narvasa. Reynold Monsayac served as VP Sara's spokesperson and formerly a PCGG official. Michael Wesley Poa was VP Sara's former Education Undersecretary and Chief of Staff. The list goes on and include bar-qualified practitioners. In 2000, former President Joseph Estrada faced his impeachment trial backed by a smaller, high-profile defense team with former Chief Justice Andres Narvasa. In 2012, former Chief Justice Renato Corona entered the Senate trial with 9 prominent lawyers, led by retired Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas. There's no constitutional or procedural restriction that caps the number of defense lawyers in impeachment court. VP Sara faces 7 articles of impeachment, including graft and corruption and constitutional violation. The court is now waiting for formal filings from both defense and prosecution. The VP has been issued summons and is given 10 days to respond. Senate President Cheese Escudero reiterates that all communications should be made through legal pleadings. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus, hindi sa pamamagitan ng social media, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. He also rules out any private talks between the House and the Senate on the impeachment process. This when asked if President Bongbong Marcos can facilitate a dialogue between them. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. For now, the filing of the defense team's appearance is a signal that VP Sara's camp is preparing for a full legal fight. Hannah Tia, Billionaire News. So yun po mga kabaitan, talagang doon ho nabubwisit yung mga prosecutors so, ng House of Retaliation kung saan po mga kabalitaan ay yung naging pahayag ho ni Senate President Cheese Escudero, talagang tagos hanggang buto ho sa kanila. Hindi ho pabor ho sa mga opinyon at kagustuhan ng House of Retaliation ang naging pahayag ito ni Cheese Escudero. Mantakin nyo po mga kabalitaan, napakabagito yung iba dito at may mga magagandang track record at subok na ho sila sa impeachment mga kabalitaan. Kaya dito, nagkakandara pa na yung House of Retaliations kung sino po mga kabitan ang kanilang makukuhang mas magagaling pa sa mga di-kalibreng abogado ni VP Sara Duterte, yung kanyang defense counsel mga kabalitaan. So abangan ho natin to dito kung anong magiging resulta ho sa kanilang kinuha o dyan bagong prosecution team spokesperson, kung ito ba'y makakalusot kay Senador Marcoleta. Si Senador Marcoleta lang yung tatapat doon mga kabitan. Hindi na ho itong mga nasa law firm na mga abogado. Kasi sigurado, pupulbusin ho talaga ng legal or defense counsel ni VP Sara Duterte itong mga hudas dyan at mga kakampi mula ho sa House of Retaliation sa Pangulo ho ni Tambaloslos at itong si Budlat mga kabalitaan. Natatawa ko sa Budlat At nakalimutan kong basahin yung mga, may nagko-comment na yung pangalan ng isda. Meron na doon nakita ko na pero nakalimutan ko na namang i-review mga kabaitan bago tayo umupo dito. Anyway, salamat to sa mga nag-comment Yung mga nagsasabi na ito yung pangalan ng itong klaseng isdang sinasabi mo, boss, kuya. Maraming salamat. Really appreciated ho sa effort na at pagbigay nyo ng karagdagang impormasyon ho sa inyong lingkod. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan ho, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion. At i-share nyo rin po mga kabalitan. Kailangan po buksan lagi yung notification bell. Kasi nga po, alam nyo na kung anong ibig sabihin at rason ba't ko po kayo laging pinapakiusapan na i-turn on nyo po ang inyong notification bell mga kabalitan. Kinagits mo tayo sa ating pagbabalik sa sunod ng mga oras. Bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin itong si Ana Santos at Mami Rose and Boss Toby's family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At saka itong si Ma'am Corazon Nikeda mga kabalitaan. And of course, saluduhan natin po yung ating mga laging sinasaluduhan. Araw-araw yan pag may vlog tayo. Ang ating tinuturing makabagong bayani ng ating bansa.
ang mga overseas Filipino workers around the world. Maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Mas salamhos sa inyong lahat at salamat din sa inyong panonood. Lalo na din po yung mga kababayan natin sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa walang sawang pagbabantay nyo kay Tatay Digong Duterte. Ako po'y magpapaalam na. Kita-kitso tayo. Maraming salamat po. Ako po'y magpapaalam na. Luzon, Kabisayan o Mindanao. Basta may mga Pilipino sa anumang lupalop ng ating mundo, ang bahay na ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Mwah, chip. Mwah. Peace out.